Good day mga boss, welcome back to my channel, ang The Breeders Channel. Today is March 13, 2026, araw ng Sabado. And then nandito tayo sa maliit kong yard mga boss. Ito yung January born ko. At sa ngayon is 2 months and 12 days na sila. Yun nga, tapos na itong na-ban ng local association, yung Gibano Dean Paul Breeders Association of Negros Oriental. And then nakapagpaban tayo mga boss ng 29 heads na lalaki. Ayos na din mga boss. And then hopefully mapalaki natin sila ng maayos at malulusog. Kumpleto ito sa bakuna mga boss, but hindi talaga maiwasan yung magkasakit dahil sa hindi magandang temperatura mga boss. So napakahirap talaga magpalaki ng sisiw mga boss, lalong lalo na pag wala tayong magandang facilities dahil yun nga, backyard lang tayo. So malaki talaga ang magastos dito mga boss, napakalaking gastusin talaga. Kailangan hindi na lang natin bibilangin, kasi pag bibilangin pa natin parang walang patutunguhan, parang lugi. So once again, lagi kong pinapaulit-ulit na pag-isipan nyo talaga pag gusto kayong pumasok sa ganitong ginpal breeding. At kung sarili nyo lang na panlaban, ayos lang. Pero pag maramihan na, kailangan tutukan talaga mga boss. Kailangan may tauhan na may malasakit at masipag sa pag-aalaga ng mga manok panabong mga boss, dahil hindi talaga maging madali, hindi talaga overnight, wala talagang shortcut. Lahat paghirapan mo talaga mga boss. At hindi rin naman natin ito pwedeng hindi ganito na sistema, dahil magiging lampa naman sila mga boss pag nasa kulungan lang. So kailangan pag may malawak na area, ipagala talaga natin nang sa ganon magiging matibay sila at will develop yung mga muscle at bone nila. At dito mga boss, ang dami kong na-encounter na sakit kahit kumpleto tayo sa vaccine. So hindi talaga maiwasan yan, hindi magkasakit. At napansin ko, dapat regular talagang malinisan yung mga dumi nila, kasi magkukos ng ammonia, at doon na mamamaga yung mukha nila, yung mata, parang nagkakaroon sila ng allergy. So yun na pala yung umpisa. So may nalagas talaga dito mga boss, medyo mga mahina at lang, I think 1%, kasi ito 70, tapos unti-unti kong inalis yung mga babae at yung mga medyo maliliit, so unti-unti kong inalis. At sa ngayon nandito na lang ito sa 40 plus heads. Kasama na yung mga babae na na-select natin, pero isi-select pa rin natin sila kung pipiliin natin na yung magaganda yung size at station, yung mga wheel balance mga boss. At yun nga, ito anak ito ng mga inbreeding ko, ng mga blue legs, brother sister meeting, back to father.
Yung iba dito, yung puti tsaka bulik, another line ko naman. At yung bulik line ko, ano ko pa ito, inoobserbaran. At may nailaban akong bulik out of 3. Dalawa yung talo pero magkaiba yung ama. Merong hindi magnik sa mama ng bulik na hindi maganda yung resulta yung mga anak na hindi ko nagustuhan yung cutting. May nagnik kung sino yung papa, si isa lang yung bulikhin ko. Ito yung source talaga lahat sa mga bulik, so yun yung tinitrace ko. At itong puti, hindi ko pa ito nasubukan mga boss. Matagal na itong puti sa akin, hanggang ngayon nandito pa yung mama, buhay pa. Nakuha ko ito last 2019 sa Bacolod kay Wakila. White Kelso daw ito. At yung puti, nag-throwback ng red. Tinanong ko siya kung ano yung bloodline ng koan, ba't nag-throwback ng red na babae. So ginamit ko rin yung red na babae. Yung mga white pit dito na street comb, yun yung anak ng yung white na throwback. Ayun nga mga boss, itong nabanggit ko na mga bloodline ko, yan may parang lumalabas na blues at nagbabato na ng ibang kulay dahil highly inbred. Anak yan ng puti. So mga boss, sa breeding hindi talaga biro ito mga boss. Napakalaking gastos, lugar, facilities, ang kulungan, breeding pen. Kung mag-battery type kayo mga boss, palit pa rin kayo ng battery cage. Pero ako hindi ako nag-battery type. Clock meeting lang ako mga boss dahil wala akong tauhan. Ako lang. So yun ang advantage ng clock meeting. Kinukulik lang natin yung egg araw-araw. And then sa markings, sa papa tayo mag-base. And then sa mga, kung kabisado mong bloodline mo mga boss, kahit paghalu-haluin pa yan, sa sisiw makikilala mo talaga kung sino yung nanay, kasi majority magmamana sa nanay. Kagaya ng mga binanggit ko sa mga previous topic ko dito sa YouTube channel ko, yung lihim sa pagbuo ng sariling linyada na sa babae talaga mga boss. Based on my personal experience and then sa tagal ko nang nagbe-breed, sa babae talaga mga boss ang magbigay ng magandang mga panlaban. Kaya i-select talaga natin yung mga babae natin na yung pedigree nila na lahing nagpapanalo. Kasi wala namang nagbe-breed ngayon mga boss na hindi nagpapanalo. So yun nga, kahit na yung iba winning line yung binibreed nila, sa atin winning line din. At the same time, yung magandang genetics talaga at yung pedigree. And then tama yung mating natin na nick sa ginamit nating broodcock. And then palo na yung nutrition at yung pag-grow up natin sa kanila, kung paano natin sila mapalaki na healthy at kumbaga galang-gala, nang sa ganun magiging matibay sila. At hopefully itong mga breed ko masubukan natin sa istagan kung may ganun, taglay ba silang galing o yung lakas
at gaano sila katibay sa sugat at hindi ba sila ayaw, ganon mga boss. And then sa ibang aspeto ng pagmamanok, hanggang ilaban na natin sila, ang dami talagang factors mga boss na dapat makonsider natin. Kailangan synchronize. And then hindi naman talaga natin sinasabi na walang talo dito sa sabong. Wala nang lalaban sa iyo pag hindi matalo yung manok mo. So ito yung kagandahan sa sabong, na everyone has an opportunity na manalo dahil hindi natin makausap yung manok. Tayo lang yung magtansa sa health nila at tayo yung nagpapalakas sa katawan nila at the same time naghahanda sa kanila. And then paggapping, another aspect din yun. Nasa final day na, actual na labanan. So ang daming factors na dapat nating i-consider na kailangan masynchronize talaga. And then mga boss, expo ngayon sa CDO, March 13, umpisa pala ng 13. So mali pala ako, 14 pala ngayon dahil Saturday. Nag-umpisa noong Friday 13 to 15 hanggang Sunday. CDO Expo mga boss, walang katapusang expo. At yun nga, balak sana natin magpunta pero hindi tayo nakapunta mga boss. Nang sa ganon, ilahad ko sana sa inyo at kung ano yung mga kaganapan doon. So hopefully makadalo tayo in other expo sa Luzon o kaya sa Visayas. At mga boss, lagi kong sinasabi na kailangan buo ang loob natin dito kung papasukin natin ang pagbibreed ng manok panabong, dahil hindi talaga biro ang gastos dito. And then yun nga, daming tapon talaga mga boss. Mas mabuti pa nga na bibili na lang tayo ng panlaban nang sa ganun hindi tayo mahirapan sa pagpapalaki at sa mga gastusin, diretso na lang. But hindi ko kayo dinidiscourage na huwag kayong mag-breed. Ang sa akin lang, pag-isipan nyo talaga pa yung isang backyard breeder na eksperyensado sa ganitong larangan. That's all mga boss. I hope maganda ang health ng mga alagang manok panabong nyo.